1, 2, 3. Kasabay ng tunog ng click ng kamera, biglang nag-anyong demonyo ang mga mata ng aking manugang. Nay, tay, sana naman wag na po kayong magpapabigat pa. Bago pa matapos ang salitang iyon, buong lakas na itinulak ng manugang ko ang aking asawa patungo sa bangin. At bago pa man matapos ang sigaw ng aking asawa, naramdaman ko na ang malupit na kamay ng sarili kong anak na humablot sa akin mula sa likuran. Ang katapusan ng aming masaya at taos-puso pagmamahal ay isang perpektong krimen na handa nilang gawin upang kami, ang matatandang magkatambal, ay itulak sa kamatayan. Ngunit hindi nila alam na kaming gumapang mula sa ilalim ng impyerno ay naghanda ng mas matinding impyerno para sa kanila. Kumusta po? Ako si Elena Reyes, 72 anyos na ngayong taon. Sa buong buhay ko, nagtrabaho akong kasama ng aking asawa sa isang maliit na pagawaan ng muebles na buhay kami ng tapat. Kami na namumuhay ng tahimik ay biglang naabutan ng isang pangyayaring muntik nang kumitil sa aming buhay sa isang bangin. Nakabalik kami, ngunit gusto ba ninyong pakinggan ang kuwento noong panahong kailangan naming magtiis sa hindi maabot na sakit? Noong araw na iyon, 5 pa lang ng umaga ay nagmadali na akong bumangon at nagtungo sa kusina. Ang dahilan ay nangako ang aming anak na si Marco at manugang na si Sofia na dadalhin kami sa bundok Banahaw. Dahil sa bihirang pamamasyal, masayang-masaya ako at humihuni habang naghahanda ng baunan ng adobo at kanin. Mahal, ilang piraso kaya ang iluluto ko? Kailangang lagyan ko ng marami ng paborito ni Marco. Ang aking asawa, si Ricardo, ay lumabas sa silid na may seryosong mukha at sumagot. Sa tingin ko, 4 na piraso lang. Okay na siguro. Naku, mahal. 4 lang? Para kanino ba iyan? Alam mo namang gustong-gusto ni Marco itong luto ko. 6 na piraso dapat, para makakain din si Sofia. Hindi ko maikubli ang ngiti ko habang nagpapalapad ng kanin sa dahon ng saging. Mula nang bata pa si Marco, gustong-gusto na niya ang luto ko. Parang kahapon lang, nang humihingi siya ng dagdag para sa mga kaibigan niya tuwing may field trip. At ngayon, 4 na po na ang edad niya. Nag-aalala ako dahil mahirap daw ang negosyo niya ngayon, pero nagplano pa siya ng lakbay, pasasalamat na ganito. Ang buti talaga ng anak natin, mahal. Pilit kong pinagaan ang pakiramdam ng aking asawa. Ngunit umupo lang ang asawa ko sa mesa, nagbuklat ng dyaryo, at walang sagot. Mahal, pinakikinggan mo ba ako? Bakit ganyan ang mukha mo ngayong umaga? Pupunta tayo, hindi ba? Oo, sige. Dahil gusto nilang pumunta, sasama tayo. Walang damdamin siyang sumagot nang hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Mukhang masama ang loob niya, pero pinilit kong magpanggap na hindi ko napansin. Dahil hindi naman talaga si Ricardo ang tipo ng taong madaldal. Pagdating ng 8, malakas na tumunog ang doorbell. Nay, tay, nandito na kami. Bilisan niyo na po. Narinig ko ang malakas na boses ni Marco. Nagmamadali akong inalis ang apron at tumakbo sa pintuan. Nanay, kumusta po kayo? Ang ganda ng panahon ngayon, hindi ba? Masayang nakangiti si Sofia, mas masigla kaysa dati. Napakaganda niya sa bago niyang puting damit panlakad sa bundok. Fia, halika. Ang aga niyo tuloy kayo. Gusto niyo ng kape? Ay, huwag na po, nanay. Hihintayin na lang po namin sa labas. Mahihirapan kaming bumiyahe kung mahuhuli. Handa na po ba si tatay? Nagmamadali si Sofia habang itinuturo ang kotseng nakaparada sa labas. Isang kumikinang na itim na SUV, mukhang bago. Hala, ang ganda! Nagpalit kayo ng sasakyan? Opo, nay. Bilisan na po, sumakay na po kayo. Oo na, oo na. Medyo naabala ako habang nag-iimpake ng baunan at prutas. Lalabas na ako. Nagmadali akong bumalik sa kusina para kunin ang bag ng pagkain. Samantala, nakasuot na ng bota si Ricardo at lumabas ng tahimik. Pagkasakay namin, agad na nagsalita si Sofia mula sa likuran. Tatay, kumusta po ang likod niyo? Sabi niyo sumasakit pa rin. Ayos lang. Maikling sagot ni Ricardo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ay, hindi po ayos lang. Kailangan pa rin po nating mag-ingat. Nanay, masakit din po ang tuhod niyo? Hindi ba? Huwag po kayong mag-alala, babagalan po namin ang pag-akyat. Sabi ko na, wala talagang katulad ang manugang ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sofia.
Noon, masayang sinabi ni Marco habang hawak ang manibela. Ayan, kumpleto na. Nay, nakakabit na ba ang seatbelt mo? Ang ganda ng bago nating kotse. Pagdating natin sa tuktok, may sikat daw na restaurant doon. Ililibre ko kayo ng lahat ng gusto mo. Ay, huwag na, Marco. Marami tayong baunan. Ay, huwag na, Marco. Marami tayong baunan. Hayaan nyo na, Nay. Araw ko po ngayon para ilibre kayo. Magtiwala lang kayo sa inyong anak. Ngumiti si Marco sa akin sa salamin sa likuran. Biglang kumirot ang dibdib ko. Akala ko nahihirapan siya sa negosyo, pero nagawa pa rin niyang isipin ang kanyang mga magulang nang hindi nagpapahalata. Pag-abot namin sa expressway, bumungad sa amin ang magandang tanawin. Bigla akong naalaala at tumingin sa labas ng bintana. Marco, naaalala mo ba noong 10 taon ka pa lang nang una tayong umakyat sa Banahaw? Oo, Nay. Siyempre, ikaw nga ang nagsabi na matakot ka at sumakay na lang tayo ng cable car. Oo. At noong nasa tuktok tayo, umiyak ka dahil sa takot. Hala, Nay, matagal na iyon bakit mo pa inaalala? Ngumiti si Marco dahil sa hiya. Si Sofia na nasa likod ay tumawa ng malakas. Tatay, sumama rin po kayo noon, hindi ba? Nag-enjoy po ba kayo? Tanong ni Sofia sa aking asawa. Oo, si Ricardo ay nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Naisip ko, bakit ang tahimik niya? Masama pa rin ba ang pakiramdam niya dahil sa sinabi ko kaninang umaga? Pero pinilit kong iwaksi iyon. Ngayon ang araw ng pamilya namin para magsaya. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, nakarating kami sa pasukan ng Bundok Banahaw. Pagkaparada ng sasakyan, tumakbo agad si Sofia sa trunk. Nanay, tatay, gamitin po ninyo ito. Kinuha ni Sofia ang 2 bagong set ng kumikinang na tungkod panlakad at inabot sa amin. Ay, Diyos ko, nag-abala pa kayo, kaya na naming umakyat kahit wala niyan. Ano po bang sinasabi nyo? Delikado po kung manghina ang tuhod nyo. Kailangan nyo po itong gamitin. Napakatamis ng pananalita ni Sofia, parang may pulot. Naisip ko na napakasuwerte ko dahil naging manugang ko siya. Si Marco na may dalang malaking backpack ang nauna. Tara na. Nay, tay, dahan-dahan lang po. Hay naku! Paano natin aakyatin iyan? Gaano katagal bago tayo makarating sa tuktok? Tanong ko habang nakatingin sa matarik na pasukan. Tinataya ko mga 3 oras. Pahinga-pahinga lang, mabilis tayong makakarating. Nagsimula kaming umakyat bandang 9 ng umaga. Napakalamig at sariwa ng hangin. Nakita namin ang mga taong mas piniling sumakay ng cable car, pero sabi ni Marco, ang tunay na pag-akyat ay ang pagpapawis habang naglalakad. Ang pag-akyat ay mas matarik kaysa sa inaasahan. Pero hindi ko naramdaman ang pagod dahil sa isip ko, matagal ko nang hindi nakakasama ang pamilya ko na magpapawis sa bundok. Si Marco ay masiglang nanguna at si Sofia ay maasikasong nag-alaga sa akin sa likuran. Pagkatapos ng 1 oras na tuloy-tuloy na pag-akyat, nagsimula akong hingalin. Naku, pagod na ako. Nay, pahinga muna tayo rito, sabi ni Marco habang itinuturo ang isang patag na bato. Umupo ako at uminom ng tubig. Hindi ba masakit ang paa mo? Kumusta ang tuhod mo? Sa unang pagkakataon, nagtanong ang aking asawa na tahimik mula kanina. Ayos lang, mahal. Ikaw, mas gumanda ang pakiramdam mo dahil sa tungkod na bigay ni Sofia, hindi ba? Nakangiti kong hinawakan ang kamay niya. Ngunit kahit pawis na pawis siya, kakaiba ang lamig na naramdaman ko sa kamay niya. Naglakad ulit kami. Habang tumataas kami, lalong gumaganda ang tanawin. Naisip ko na sana tumagal pa ang masayang sandaling ito. Pagkatapos ng halos 3 oras, nakarating kami sa viewpoint malapit sa tuktok. Nahilo ako at humingal ng husto, umupo ako sa isang bato. Sobrang pagod. Ang sakit ng paa ko. Nay, ayos lang ba kayo? Eto po, inumin niyo ang tubig. Ibinigay ni Marco ang lalagyan ng tubig nang may nag-aalalang mukha. Hindi ako nakasagot at humigop ako agad ng tubig. Wow, nanay, tatay. Ang ganda ng tanawin diyan, hindi ba? Biglang sumigaw si Sofia at itinuro ang dulo ng bangin. Nanay, tatay, bilisan niyo po. Siguradong maganda ang kuha ng litrato diyan. Kinakawayan kami ni Sofia papunta sa nakakalulang gilid ng bangin. Hindi ba delikado diyan? Wala namang rehas. Kinunutan ng noo ni Ricardo ang noo at nag-alalang nagsalita. Ay, ayos lang po, tatay.
Sabi nila, iyan daw ang pinakamagandang pook litratuhan. Mag-ingat lang po, unti-unti lang. Halikayo na po. Masayang sumagot si Sofia. Walang pagdududa, hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at unti-unting sumunod kay Sofia patungo sa bangin. Nakita ko ang nakakalulang bangin sa ilalim. Nakakakaba, pero napakaganda ng tanawin. Dito po kayo tumayo, konting atras pa po, para makita lahat ang tanawin. Dinala kami ni Sofia sa dulo ng bangin, sa mismong mapanganib na gilid. Nanginginig ako at tumayo sa tabi ng aking asawa. Kitang-kita ang tanawin sa ibaba. Ngumiti po kayong dalawa. 1, 2, 3, cheese. Hawak ni Sofia ang cellphone. Walang tigil siyang nag-click. Click, click, click. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang lamig ng tunog na iyon. Pagkatapos mag-shoot, unti-unting ibinaba ni Sofia ang cellphone. Pero, sa sandaling iyon, ang mga mata ni Sofia na kaninang napakatamis ay naging kasing lamig ng yelo. Naramdaman ko na may malaking mali sa kakaibang tingin na iyon. At biglang lumapit si Sofia sa aking asawa gamit ang malamig niyang mga mata. At walang pag-aatubili, buong lakas niyang itinulak ang dibdib ng aking asawa. Fia, huwag. Walang kalaban-laban. Agad na nahulog ang aking asawa sa bangin, kasabay ng isang maikling sigaw. Mahal! Mahal! Humiyaw ako at inabot ang kamay ko. Ngunit nawala na ang aking asawa sa malayo. Sa sandaling tumingin ako sa lugar kung saan nawala ang asawa ko, naramdaman ko ang isang matinding presensya na nakatingin sa akin mula sa likuran. Si Marco iyon. Kasunod ni Sofia, walang habag akong itinulak ng aking anak na si Marco sa baywang. Marco! Nawalan ako ng balanse at nahulog sa hangin, kasabay ng aking sigaw. Mabilis na humihip ang malamig na hangin at mabilis na nagdaan ang mga bato at matutulis na sanga sa aking harapan. Malakas na tumama ang ulo ko sa matulis na gilid ng bato. Naging madilim ang paningin ko at lumabo ang aking mga mata. Sa paglaho ng aking kamalayan, malabo kong nakita sina Marco at Sofia na nakatingin sa akin mula sa tuktok ng bangin. Ang kanilang dalawang malamig at walang damdamin na mukha, ang huling nakita ko sa aking alaala. Lany, narinig ko ang boses ng aking asawa mula sa isang lugar. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, huminto ang pagkahulog ko dahil sumabit ako sa pagitan ng mga bato. Dinalaw ako ng matinding sakit sa buong katawan at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Pilit kong binuksan ang aking mabibigat na talukap ng mata. Pagkadilat ko, biglang dumaloy ang matinding sakit na parang nilalapa ang buong katawan ko kaya napapikit ulit ako. Sa bawat paghinga ko, sumasakit ang dibdib ko, tila hindi buo ang aking mga buto sa tadyang. Gusto kong bumangon, ngunit ang kaliwang binti ko ay hindi gumalaw, parang nadaganan ng malaking bato. Tumingin ako sa ibaba at nakita kong nakabaluktot ang aking binti sa kakaibang anggulo. Sa sandaling iyon, gusto kong sumigaw dahil sa takot. Ngunit napilitan akong takpan ang aking bibig. Dahil ilang metro sa ilalim ko, may nakita akong pamilyar na abuhing kulay panlakad na nakahandusay sa bato. Si Cardo, ang asawa ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng puso ko nang makita ko ang pulang dugo na umaagos mula sa kanyang ulo at bumasa sa bato. Pilit akong gumawa ng tunog sa nanginginig kong labi. Mahal, mahal, gising, dilat ka. Ang boses ko ay kasing hina lang ng kagat ng lamok. Hindi gumalaw ang aking asawa. Kinuha ko ang lupa at mas malakas siyang tinawag. Mahal, Cardo. Pakiusap, magdilat ka. Noon, unti-unting gumalaw ang daliri ng aking asawa. Napakabagal niyang itinaas ang ulo at tumingin sa akin. Nakita ko ang duguan niyang mukha at inilagay niya ang hintuturo sa kanyang labi. Isang senyales na huwag akong gumawa ng ingay. Noon ako natauhan at pinigil ang hininga ko. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malamig na boses mula sa tuktok ng bangin. Ano? May nakikita ka ba doon? Boses iyon ni Marco. Posible bang maging kasing lamig ng yelo ang boses ng aking anak? Ang boses naman ng aking manugang ang sumunod. Wala, hindi ko makita. Masyadong malalim. Hindi ko makita ang ilalim. Kailangan ba nating siguraduhin? Paano kung may buhay pa? Nag-alala at nagmamadaling nagtanong si Marco. Pero kalmado si Sofia na sumagot. Mahal, nasa tamang isip ka pa ba? Sa taas na iyan, paano mabubuhay? Sigurado akong hindi na makikita ang buto nila. Huwag kang mag-alala.
Kahit na. Paano kung may isang palatandaan si nanay? Hey naku, ang hirap mo. Paano tayo bababa diyan? Wala tayong gamit. Tara na, baka may makakita sa atin, mga turista. Narinig ko ang pagmamadali ni Sofia kay Marco. Sige, tara. Narinig ko ang tunog ng mga yapak na papalayo. Nanginginig ang buong katawan ko hanggang sa tuluyang nawala ang mga yapak. Nakatingin sa akin ang aking asawa, nagbibigay ng senyales gamit ang kanyang mga mata. Isang malalim na tingin na nagsasabing, huwag akong gumalaw at kailangan naming mabuhay. Nakadikit ako sa bato, humihinga ng mabigat. Dumaloy ang katahimikan sa loob ng ilang minuto, na parang ilang oras. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, tinawag ako ng aking asawa gamit ang basag na boses. Lenny, mahal. Umiyak ako at sumagot. Huminga ng malalim ang aking asawa at unti-unting bumangon. Nanginginig, pilit siyang umakyat sa bato papunta sa akin. Nang makita ko nang malapitan ang mukha ng asawa ko, puno ng dugo at lupa, hindi ko naisip kung paano. Hawak niya ang nanginginig na kamay ko sa balikat. Ayos ka lang? May masakit ba sa iyo? Hindi ko maiusog ang binti ko. Mahal, masakit na masakit. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Niyakap ako ng aking asawa, kahit masakit ang kanyang katawan. Huwag kang umiyak. Ayos lang. Nabuhay tayo. Iyon ang mahalaga. Paano nangyari ito? Si Marco, alam mo ba ang lahat? Hinaplos ng aking asawa ang aking likod. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Ngayon, kailangan nating umalis dito. Kailangan nating umalis bago gumabi. Mabilis na tumingin ang aking asawa sa paligid. Ang lugar na milagro kaming nakasabit ay isang maliit na batuhan na nakausli sa gitna ng bangin. Sa itaas, matarik ang bangin at sa ibaba, patuloy ang nakakalulang dalisdis. May cellphone ka ba? Nagmamadaling nagtanong ang aking asawa. Wala. Siguro nahulog habang nalalaglag ako. Hinalughog ko ang bulsa ko. Pero wala. Huminga ng malalim ang aking asawa. Wala rin ang akin. Siguro nabasag o nalaglag. Paano na? Hindi tayo makahingi ng tulong. Kailangan nating bumaba gamit ang sarili nating lakas. Kung mananatili tayo rito buong gabi, mamamatay tayo sa lamig. Determinadong sinabi ng aking asawa at sinuri ang binti ko. Maingat niyang hinawakan ang namamaga kong binti at napasigaw ako. Aray! Siguro bali, kailangan itong lagyan ng suporta para makakilos. Tumitingin-tingin ang aking asawa sa paligid. Nakita niya ang isang nabaling tungkod panlakad na nakasabit sa bato. Kinuha niya iyon at walang pag-aatubili na pinunit ang kanyang jacket. Narinig ko ang tunog ng pagpunit ng tela sa bangin. Bakit? Nilalamig ka na, mahal. Ikakabit ko sa binti mo para hindi ka masaktan. Ikinabit niya ang tungkod sa binti ko at mahigpit na itinali gamit ang pinunit na tela. Sa tuwing hinihila niya ang tali, sumasakit, pero kinagat ko ang labi ko nang makita ko ang pawis niya. Konting tiis pa, tapos na. Maaari ka na bang tumayo ngayon? Tinapos niya ang pagtali at inalalayan ako. Niyakap ko ang bewang niya at nanginginig siya. Nasaktan ka rin, hindi ba? Masakit ba ang iyong tadyang? Ayos lang, maliit na bagay lang ito. Nagsisinungaling ka, puting-puti na ang mukha mo. Ayos lang, mamaya na ako, ikaw muna ang mahalaga. Bumangon na tayo. Pilit siyang ngumiti at itinayo ako. Nakatayo ako gamit ang isang binti. Nasaan ang bag natin? Ang mga baunan, wala na. Nahulog lahat. Ibig sabihin, wala tayong adobo at kanin at wala tayong tubig. Dinalaw ako ng desperasyon na parang tsunami. Nauuhaw ako, pero wala akong maiinom na tubig. Hinalughog ng aking asawa ang bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang isang yupi na panyo at isang maliit na kutsilyo. Ito lang ang meron tayo. Anong gagawin natin? Nauuhaw ka. Hanapin natin habang bumababa tayo. Dahil nasa bundok tayo, may maririnig tayong tunog ng tubig. Inakbayan ako ng aking asawa at mahigpit akong inalayan. Naglakad kami ng unti-unti, hakbang sa bawat hakbang. Mula sa bato hanggang sa bato, iniiwasan ang mga baging at nag-iingat. Ang sakit ng binti ko ay parang puputok at walang tigil ang pagtulo ng luha ko, pero wala akong lakas na umiyak ng malakas. Ang aking asawa ay nakahawak din sa kanyang tagiliran, pinipigilan ang kanyang unggol. Unti-unti, nagsimulang lumubog ang araw. Humaba ang anino ng bundok
at naramdaman namin ang lamig. Nilalamig ako. Sobrang lamig, mahal. Kaunti na lang. Kailangan nating makahanap ng lugar na matatakasan sa hangin. Nagtiimbagang ang aking asawa at nanguna. Gaano katagal kaming naglakad? O dapat kong sabihin, gumapang kami. Ang aming katawan ay puno na ng sugat dahil sa mga matutulis na halaman. Pagkatapos ng 2 oras, ang bundok ay naging kasing dilim ng gabi. Hindi na namin makita ang 1 pulgada sa harap namin. Mahal, tingnan mo. Itinuro ng aking asawa ang isang malalim na butas sa ilalim ng isang malaking bato. Parang isang maliit na kuweba na matatakasan sa ulan at hangin. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Delikado kung magpapatuloy pa tayo. Pumasok kami sa maliit na butas na iyon. Niyakap namin ang isa't isa at pilit naming kinubkob ang aming katawan. Ang hangin ay kasing lamig ng kutsilyo. Nang ilagay ko ang mukha ko sa dibdib ng aking asawa, sinira niya ang tahimik na sandali. Lenny. Oo. Si Marco. Nanginginig ang boses ng aking asawa dahil sa galit at kalungkutan. Pinautang ko siya ng pera 3 taon na ang nakakaraan. Pera iyon mula sa down payment ng bahay. Magkano ang inutang mo? 20 milyong piso. Ano? 20 milyon. Nagulat ako at nakalimutan ko ang sakit. Tumingin ako sa aking asawa. Sabi niya, kailangan niya ng pondo para palakihin ang negosyo. Lumuluhod siya at nagsabi na magiging good son siya habang buhay. Sabi niya, ibabalik niya iyon kasama ng interes pagkatapos ng 1 taon. Kaya, huwag mong sabihing, hindi niya ibinalik ang pera? Hindi niya ibinalik. O sa simula pa lang, hindi niya talaga intensyon na ibalik. Mapait na ngumiti ang aking asawa. Naalala mo ba? Kinuha ni Sofia ang lahat ng bank accounts natin, titulo ng lupa at seal? Oo, kaya planado na ang lahat? Oo, 6 na buwan na ang nakakaraan, binanggit ko ang tungkol sa pera, at nagalit si Marco. Sabi niya, napakagahaman niyo naman. Anak niyo ako, ba't niyo ako pipigilan? Sumigaw siya, hindi ko na siya kilala. Diyos ko, paano niya nagawa iyon? At 1 buwan na ang nakakaraan. Pumunta ako sa opisina ni Marco at hindi sinasadyang narinig ko ang tawag niya. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, kung wala lang ang matatandang iyon, kung mawawala lang sila, maayos ko agad ang utang. Nanginginig ang kamay ng aking asawa. Nawalan ako ng hininga. Simula noon, nag-alala na ako. Pero hindi ako naniwala. Hindi ko inakalang papatayin kami ng anak ko dahil lang sa pera. Ibinaba ng aking asawa ang ulo, hindi na nakapagsalita. Wala akong masabi. Naramdaman ko na parang naging abo ang isip ko. Ang anak na minahal namin habang buhay ay gusto kaming patayin para sa pera. Patawad. Dapat sinabi ko sa iyo. Napakatanga ko. Hindi. Hindi mo kasalanan. Kasalanan natin dahil mali ang pagpapalaki natin sa kanya. Niyakap ko ang aking asawa na humihikbi. Ang hangin na dumaan sa bato ay napakalamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng butas sa aking puso. Sa dilim, inalala ko ang mukha ni Marco noong bata pa siya. Noong kinuha namin siya sa orphanage sa edad na 10 taon, natatakot siya at hawak ang damit ko. Ang munting bata na iyon, na pinalaki namin ng taos puso, paano siya naging halimaw? Lumipas ang gabi. At hindi ko alam ang sagot sa tanong na iyon. Ang gabi sa maliit na butas ng bato ay isang impyerno. Hindi ako nakatulog dahil sa matinding lamig at sakit. Ang aking asawa ay umuungol din buong gabi, hawak ang kanyang tagiliran. Mahal, masakit ba? Tignan ko. Hindi, ayos lang. Konting kirot lang. Pilit siyang nagpapakalma, pero nakita ko ang putlang mukha niya sa dilim. Sinira ko ang mabigat na sandali at nagtanong ng tanong na matagal nang nasa isip ko. Ang 20 milyong piso na pinautang mo kay Marco, paano mo iyon nakuha? Isinangla ko ang pagawaan, kinuha ko sa bangko. Ang pagawaan? Nawalan ako ng hininga. Ang aming pagawaan na pinaghirapan namin sa buong buhay namin, mawawala na. Hindi sapat ang lahat ng ipon natin. Lumuhod si Marco at nagmakaawa. Sabi niya, tulungan niyo lang ako, Nanay Tay, at aalagaan ko kayo sa ginhawa. Nanginginig ang boses ng aking asawa dahil sa kahihiyan at galit. Kaya, kung hindi natin mababayaran ang utang, mawawala ang bahay at pagawaan natin? Oo.
Kung hindi natin mabayaran hanggang ngayong buwan, posibleng ma-foreclose na. Nawalan ako ng salita. Kaya pala kinuha ni Sofia ang mga titulo, bank book at seal. Sabi niya, aalagaan niya daw para sa amin. Oo. Nang isipin ko ulit, planado na pala ang lahat mula sa simula. Humiga nang malalim ang aking asawa. Ayaw kong magduda sa manugang ko. Akala ko, inaalagaan niya lang para sa aming matatanda. Ang tanga ko. Nakita mo ba ang mga mata ni na Marco at Sofia sa kotse kanina? Nagtanong ako sa nanginginig na boses. Nakita ko, may kakaiba sa kanila habang tumitingin sila sa salamin sa likuran at nagpapalitan ng tingin. Naramdaman ko rin, pagkatapos nilang maglitrato, biglang nag-iba ang mga mata ni Sofia. Naalala ko ang sandaling nawala ang ngiti ni Sofia at naging malamig ang kanyang mga mata pagkatapos niyang mag-click. Parang tinanggal niya ang kanyang maskara. Nakakakilabot. Wala nang magagawa kung magsisi. Nangyari na. Mahigpit na hinawakan ng aking asawa ang aking malamig na kamay at sinabing malakas, kailangan nating mabuhay. Dapat tayong mabuhay. Kahit dahil lang sa galit. Naiintindihan mo? Oo, kailangan tayong mabuhay. Kailangan nating parusahan ang kasalanan nila. Kinagat ko ang labi ko at tumango. Nagsimulang sumikat ang araw. Iyon na ang pangalawang umaga sa impyerno ng bundok. Bumangon ang aking asawa, kahit masakit ang katawan, at tumingin sa paligid. Kailangan nating maghanap ng tubig. Hindi tayo aabot ng isang araw ng walang tubig. Mahal, tingnan mo. Hindi mo ba naririnig ang agos? Ikinapit ko ang tenga ko. Sa pagitan ng hangin, may narinig akong mahinang tunog ng agos. Pumasok ang aking asawa sa gubat at bumalik na may matibay na sanga. Nahugis, why? Eto, gamitin mo itong saklay. Huwag mong kaladkarin ang binti mo. Nang suportahan ng aking asawa ang sanga sa aking kilikili, mas madali na akong maglakad. Ginamit namin ang tunog ng tubig bilang kompas at unti-unting gumalaw. Bumaba kami sa matarik na bato gamit ang aming puwet at humawak kami sa mga ugat ng puno bilang lifeline. Pagkatapos ng buong umaga na paglalakad, nakahanap kami ng maliit na sapa. Ngunit, sa kabila ng aming pag-asa, walang umaagos na tubig dahil siguro sa tagtuyot, basa lang ang lupa. Walang tubig. Anong gagawin natin? Nawalan ako ng lakas at umupo. Huwag kang sumuko. Hintayin mo. Hinalughog ng aking asawa ang mga bato gamit ang kanyang tuyong labi. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang butas sa bato at sumigaw. Eto, mahal, may tubig dito. Nagmamadaling kinuha ng aking asawa ang madilim na tubig gamit ang kanyang kamay at inilapit sa aking bibig. Idinikit ko ang bibig ko sa kamay niya na puno ng lupa at humigop. Naramdaman ko ang kakaibang lasa ng lupa, ngunit sa sandaling iyon, mas matamis ito kaysa sa kahit anong tubig. Uminom ka rin, bilisan mo. Noon lang uminom ang aking asawa ng tubig gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos uminom, nakita ko ang mga pulang prutas na parang wild strawberries sa paligid. Hindi ko alam kung makakain iyon o lason, pero sobrang gutom na ako. Mahal, pwede ba itong kainin? Hindi ko alam. Ako muna ang susubok. Kaunti lang. Kinuha ng aking asawa ang isang prutas at maingat na nginuya. Kumunot ang noo niya at nilunok. Medyo maasim, pero ayos na. Kainin mo rin. Kumuha rin ako ng ilang prutas. Kahit maasim at matamis ang lasa, sapat na iyon para mapawi ang gutom. Pagkatapos kumain, gumaan ang pakiramdam namin. Buong araw, hinanap namin ang daan palabas. Sa gabi, niyayakap namin ang isa't isa at natutulog sa pagitan ng mga puno. Iyon na ang umaga ng pangatlong araw. Hindi makabangon ang aking asawa. Mahal, gumising ka. Nagulat ako at inalog siya. Umuungol lang ang aking asawa at hindi nagdilat ng mata. Nang hawakan ko ang noo niya, napakainit. Diyos ko, nilalagnat ka. Nag-alala ako. Tiningnan ko ang sugat sa kanyang ulo, namaga at may nana. Mukhang may impeksyon. Tubig! Bulong ng aking asawa. Kinaladkad ko ang binti ko at naghanap sa paligid. Masyadong malayo ang sapa kahapon. Sa pagmamadali, binasa ko ang panyo ko sa hamog sa ilalim ng puno. Idinikit ko ang basang panyo sa kanyang tuyong labi. Mahal, tiis lang, gagawin ko ang lahat. Gagaling ka agad.
Umiyak ako habang pinupunasan ang kanyang noo. Nagdasal ako na sana mabuhay ang aking asawa. Sa paghahanap, nakita ko ang isang lumang signboard na nakabaon sa halaman. Kalahati na lang ang natira. Nakahandusay sa lupa. Kinuha ko ang signboard gamit ang nanginginig na kamay at nakita ko ang malabong sulat, pahingahan, 3 kilometer. Ang palaso ay nakaturo sa kaliwang gubat. Mahal, mahal, gumising ka. May pahingahan daw. Malapit lang. Tumakbo ako sa aking asawa na parang baliw. Pahingahan? Nagdilat ng mata ang aking asawa. Oo, 3 kilometer lang daw. Kaya mo bang pumunta? Kung makakarating tayo, mabubuhay tayo. Kailangan nating pumunta. Kailangan. Pilit bumangon ang aking asawa, pero muntik na siyang matumba. Binitawan ko ang aking saklay at inalalayan siya. Magkadikit kami. Naglakad kami papunta sa direksyon na itinuro ng signboard. Ang bawat hakbang ay sakit, pero nagtiimbagang kami dahil ang paghinto ay kamatayan. Pagdating ng hapon, biglang nagdilim ang langit. Nagtipon ang maitim na ulap at nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Naku, uulan! Mahirap na tumingin sa langit ang aking asawa. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, parang may butas ang langit. Hindi namin makita ang harap namin. Doon tayo sa ilalim ng batong iyon. Sumigaw ako at itinuro ang bato, ngunit ang daanan ay mabilis na naging maputik dahil sa ulan. Sa pagmamadali, natapilok ako. Lenny! Nawalan din ng balanse ang aking asawa na pilit akong hawakan. Gumulong kami sa putikan. Tumama kami sa ugat ng puno at matutulis na bato. At gumulong kami ng walang katapusan. Boom! Tumama ng malakas ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Kumislap ang paningin ko. At umiikot ang mundo. Len, mahina kong narinig ang boses ng aking asawa pero wala akong lakas na sumagot. Ang aking mga talukap ng mata ay naging mabigat at ang tunog ng ulan ay unti-unting lumayo. Sa sandaling nawawala na ang aking malay, narinig ko ang nagmamadaling sigaw ng isang tao. Oh, may tao dito. Hoy! Isang malakas na flashlight ang tumama sa aking mukha. Huminga pa. Mahal, bilis, halika. Naramdaman ko na may bumuhat sa akin. Naramdaman ko ang init at tuluyan akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nakahiga ako sa isang hindi pamilyar na kama sa isang kubo. Naramdaman ko ang mabangong amoy ng kahoy at ang init. Nakita ko ang isang lumang ilaw na nakasabit sa kisame. Gising na po ba kayo? Narinig ko ang boses ng isang hindi pamilyar na lalaki. Pilit kong inikot ang ulo ko at nakita ko ang isang lalaking may matipunong katawan, mga 50s, na nakaupo sa upuan, nakatingin sa akin. Ang asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Pilit akong bumangon, pero umungol ako dahil sa sakit. Nandoon, nakahiga. Huwag po kayong mag-alala, mas gumaling-galing na po siya. Itinuro ng lalaki ang katabing kama. Ang aking asawa ay natutulog, may malinis na bendahe at suwero. Medyo may kulay na ang kanyang putlang mukha. Salamat sa Diyos. Nasaan po ba kami? Ito po ang bahay pahingahan ko. Natagpuan ko po kayo sa gilid ng bangin noong gabing bumuhos ang ulan. Isang milagro po iyon. Ngumiti ang lalaki. Ako po si Mang Danilo Cruz. Dati po akong mountain rescuer. Salamat po. Maraming salamat po. Kayo po ang aming tagapagligtas. Pinunasan ko ang aking luha. Ngunit habang ginagamot ko po ang inyong sugat, mukhang hindi ito ordinaryong aksidente. Ano po bang nangyari? Nagtanong si Mang Danilo nang maingat. Noon, unti-unting nagdilat ng mata ang aking asawa. Mahal. Oh, mahal. Pumunta ako sa kanyang kama at hinawakan ang kanyang kamay. Nagdala si Mang Danilo ng 2 bowl ng mainit na vegetable porridge. Pagkatapos ng 3 araw, iyon ang unang pagkakataon na kumain kami ng pagkain. Pagkatapos kumain, gumaan ang pakiramdam namin. Maari po ba ninyong sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Baka makatulong po ako. Nagtanong ulit si Mang Danilo. Ibinaba ng aking asawa ang kutsara at nagsimulang magsalita sa nanginginig na boses. Ang aming anak at manugang po ang nagtulak sa amin sa bangin. Tumingin si Mang Danilo ng seryoso. Diyos ko, anak ang nagtulak sa magulang? Opo, dahil po sa pera. Ibinaba ko ang ulo ko, parang kriminal. Naging tahimik si Mang Danilo. Nakita ko na po ang ganitong pangyayari sa bundok 10 taon na ang nakakaraan.
Ngunit wala akong ebidensya, kaya nakawala ang kriminal. Ano po ang dapat naming gawin ngayon? Nagtanong ang aking asawa, parang humahawak sa dayami. Kahit mag-report tayo sa pulis ngayon, mahihirapan tayo dahil walang physical evidence. Maaari pa nga nating bigyan sila ng oras para maghanda. Sigurado akong inihanda nila iyon bilang isang simpleng aksidente. Ang sinabi ni Mang Danilo ay totoo. Kung ganoon, magtago muna po kayo rito hanggang sa gumaling kayo. Walang nakakaalam sa lugar na ito. Tutulungan ko kayo. Mahigpit na hinawakan ni Mang Danilo ang aming kamay. Nang gabing iyon, nagdala si Mang Danilo ng isang lumang radyo. Makinig po tayo sa balita. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Kasabay ng static, narinig namin ang balita. Sa iba pang balita, ang paghahanap sa 10 taong gulang na magkatambal na nawawala sa bundok Banahaw ay patuloy na nahihirapan. Ang kanilang anak, si Marco Reyes, ay hindi ako makapaniwala. Ang puso ko ay parang puputok. Nag-hiking kami nang masaya kasama ng aking mga magulang at nawala sila habang nagpunta ako sa banyo. Kasalanan ko po. Umiiyak si Marco sa radyo. Nagpatuloy ang balita. Si G. Reyes ay nag-iyak at humiling na mahanap ang kanyang mga magulang. Ngunit, ang pulis at rescuer ay hindi na umaasa dahil sa malakas na ulan. Anong sinasabi niya? Banyo? Umiiyak? Nagalit ako at tumingin sa radyo. Sinuntok ng aking asawa ang kama. Hayop na iyon, nagsisinungaling ng walang kahihiyan. Pinatay ni Mang Danilo ang radyo. Inihanda na pala nila ang script. Gumagawa na sila ng public sympathy. Tiyak na patay na tayo para sa kanila. Nawalan ako ng salita. Si Marco, ang mabait naming anak, ay nagpapanggap na good son sa harap ng mga tao. Anong gagawin natin ngayon? Tiningnan ko si Mang Danilo nang may pag-asa. Maaari pa po nating gawing oportunidad ito. Dahil akala nila patay na tayo, magpapabaya sila. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong iyon at kunin ang ebidensya. Tiyak ang mga mata ni Mang Danilo. Maghanda po tayo para sa counter-attack. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa. Hindi na kami magpapatalo. Nagsimula na ang aming giyera, o dapat kong sabihin, ang giyera para sa aming survival. Naging tahimik ang bahay pahingahan pagkatapos patayin ang radyo. Ang isip ko ay gulong-gulo. Hindi ko matanggap na binura na kami ni Marco sa mundo. Kalma po kayo at pakinggan niyo po ako. Umupo si Mang Danilo sa harap namin. Kung pupunta tayo sa istasyon ng pulis ngayon, ano ang mangyayari? Sa kasamaang palad, wala pong mangyayari. Walang ebidensya. Ang inyong testimonyo lang ay hindi sapat para parusahan sila ng attempted murder. Pero hindi kami mabubuhay ng ganito. Pilit bumangon ang aking asawa, pero matigas siyang pinigilan ni Mang Danilo. Kung aalis kayo ngayon, bibigyan niyo lang sila ng oras para maghanda. Oras para kumuha ng abogado, gumawa ng alibi, at magsanay. Kaya, anong gagawin namin? Magpapatalo na lang? Sinabi ko habang hinahawakan ang dibdib ko. Kailangan nating kumuha ng ebidensya. Isang decisive evidence na walang sino mang makakakontra. At kapag akala nila tapos na, doon tayo lalabas. Buhay, kahit akala nila patay na tayo. Posible ba iyon? Nagtanong ang aking asawa. Kailangan nating gawin itong posible. Kung hindi, kailangan niyo pong magtago at mabuhay na parang multo. Matigas na sinabi ni Mang Danilo. Mahigpit kong hinawakan ang malamig na kamay ng aking asawa. Tama si Mang Danilo. Kailangan naming mabuhay. Lumipas ang 1 linggo ng mabilis. Kaya ko nang maglakad gamit ang saklay. At gumagaling na ang sugat ng aking asawa. Isang gabi, naglabas si Mang Danilo ng lumang laptop. Titingnan natin ang social media ni Marco. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila. Binuksan ni Mang Danilo ang account ni Marco. Ang profile picture ay ang family photo namin, 3 taon na ang nakakaraan. Tingnan po ninyo ito. Itinuro ni Mang Danilo ang post ni Marco. Gagawin po namin ang burol ng aming mahal na magulang. Pakiusap po, samahan niyo kami sa kanilang huling biyahe. Puno ng huwad na pakikiramay ang mga komento. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagkatapos niya kaming itulak at patayin, nag-post pa siya ng walang kahihiyan. Tingnan din natin ang account ni Sofia. Nag-search si Mang Danilo. Nanay, tatay, miss na miss ko na po kayo. Sana po, magpahinga na kayo diyan.
may kasamang litrato namin, ang ahas na iyon. Nagdilim ang paningin ko dahil sa galit. Sinara ng aking asawa ang laptop. Anong mapapala natin sa panonood niyan? Masakit lang ang ulo natin. Kalma po kayo, boss. Kailangan po nating maging matalino para makapaghiganti. Kalmadong sinabi ni Mang Danilo at nag-search ulit. Tiningnan ko ang batas at magmamadali si Marco. Dahil sa utang, aayusin niya ang ari-arian sa oras na maideklara tayong patay. Hawak niya ang mga titulo at seal. Galit na sinabi ng aking asawa. Iyon ang magiging ebidensya laban sa kanila. Bakit kukunin ng manugang ang ari-arian ng matatandang biyenan? Ebidensya iyon ng premeditated crime, nag-note si Mang Danilo. May CCTV po ba sa bangin o may nakakita? May CCTV sa parking lot. 4 kaming pumasok, pero 2 lang ang lumabas. Hindi ba iyon ebidensya? Naalala ng aking asawa. Tama po. May kaibigan ako sa admin office, kaya makukuha ko ang footage. At ang sitwasyon sa tuktok? Oo. Naglitrato si Sofia. Bigla akong sumigaw dahil sa naalaala. Naglitrato siya bago niya kami itulak. Wala siyang tigil sa pag-click. Iyon na iyon. Ang digital photo ay may datos ng oras at lokasyon. Kung makuha lang natin ang phone nila, magiging decisive evidence iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Mang Danilo. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Mang Danilo na may malungkot na mukha. May balita ako. Nagdala raw si Marco ng moving company sa bahay ninyo. Moving company? Bumangon ang aking asawa. Inalis na niya ang mga muebles at kinuha na niya ang mga bagay na may halaga. Nagpunta rin siya sa bangko para mag-withdraw ng pera. Pero tinanggihan siya. Walang hiya, hindi pa kami patay, pero ninakawan na niya ang bahay namin. Nawasak ang puso ko, ngunit may magandang balita rin po. Ang CCTV sa parking lot ay nagpakita na 4 ang pumasok, pero 2 lang ang lumabas. Malinaw na ebidensya iyan. Sabi ni Mang Danilo, kahit wala kaming direct evidence, may pag-asa. Lumipas ang 1 buwan. Kami ay nagre-repaso at nag-aayos ng lahat ng aming alaala araw-araw. Ang bawat salita ni Sofia, ang bawat kilos ni Marco, sinulat namin sa notebook. Ang notebook na ito ang magiging bitag para sa kanila sa korte. Masayang sinabi ni Mang Danilo. Ano kaya ang gagawin ni na Marco at Sofia sunod? Nag-alala kong tanong. Kikilos na sila agad. Maghahabol na sila ng mana sa korte. Iyon ang oportunidad natin. Bago magbigay ng desisyon ang hukom, lalakad kayong 2, buhay at walang sakit. Ngumiti si Mang Danilo. Isang napakagandang ideya. Tinitingnan ng aking asawa ang bundok Banahaw sa labas ng bintana at nagsasabi, babalik ako sa bahay ko, haharapin ko ang kanilang mukha at babawiin ko ang lahat. Dahil kay Mang Danilo, gumaling na kami. Inalagaan niya kami ng higit pa sa sarili naming anak. Danny, bakit mo kami tinutulungan ng ganito? Tanong ko isang araw. May mga taong hindi ko po nailigtas 10 taon na ang nakakaraan. Noong bata pa ako, hindi ako nakahanap ng ebidensya at namatay sila ng walang katarungan. Iyon ang naging pasanin ko. Kaya, ngayon, gusto ko kayong manalo. Umiyak ako. Ang isang hindi namin kaano-ano ay napakabait, habang ang sarili naming anak ay gusto kaming patayin. Mahal, mananalo ba talaga tayo? Oo, mananalo tayo. Kailangan nating manalo. Kung matatalo tayo, magiging masaya sila at gagamitin ang pera natin. Hindi ko iyon matitiis. Mahigpit na hinawakan ng aking asawa ang kamay ko. Hindi ka ba natatakot? Ako. Natatakot ako. Natatakot din ako. Pero mas natatakot ako na maging multo na namatay ng walang katarungan. Hindi ko iyon tatanggapin. Tiyak ang boses ng aking asawa. Nagtiimbagang din ako. Kailangan kong mabuhay at ibunyag ang lahat ng ginawa ng mga suklam na iyon. Knock-knock. Kumatok si Mang Danilo. Boss, aalis po ako bukas ng umaga. May impormasyon akong nakita ni Marco ang abogado. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapahamak dahil sa amin. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Danilo. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako agad. Lumabas si Mang Danilo. Tumingin ako sa aking asawa at tumingin din siya sa akin. Ito na ang simula, tiyak na sinabi ng aking asawa. Oo, ito na talaga ang simula. Sagot ko. Ang aming paghihiganti o dapat kong sabihin ang aming giyera para sa survival ay magsisimula na. Lumipas ang halos 2 buwan mula noong nangyari ang insidente.
Nagtatago pa rin kami sa bahay pahingahan ni Mang Danilo. Isang hapon, biglang narinig namin ang nagmamadaling yapak at pumasok si Mang Danilo. May malaking problema, boss. Nagsumite ng papeles si Marco sa korte ngayon. Humingal si Mang Danilo. Anong papel? Nag-report ba siya na patay na tayo? Nagulat ang aking asawa. Petition for probate po para sa ari-arian. Sabi niya. Dahil tiyak na patay na kayo, kailangan niyang pangasiwaan ang inyong ari-arian para bayaran ang utang. Ibig sabihin, gusto niya munang kumuha ng pera. Walang hiya, wala pang ang body. Galit ako at nanginginig ang kamay ko. Ang hearing po ay sa susunod na Martes, 2 ng hapon. Dito magpapaliwanag si Marco sa hukom. Sa sinabi ni Mang Danilo, bumangon ang aking asawa gamit ang tungkod. Iyon ang araw, sa mismong araw na iyon, lalabas tayo. Ang mga mata ng aking asawa ay parang sulo. Kaya mo ba, mahal? Hindi ka pa gumagaling? Nag-alala kong tanong. Oo, hindi na ako makapaghintay pa. Hindi ko matitiis na kunin nila ang ari-arian ko. Ikaw, Lenny, natatakot ka ba? Natatakot ako. Nakakatakot na makita ulit ang mga mukha nila. Pero kailangan nating gawin. Kailangan nating gawin kahit dahil lang sa galit. Kinagat ko ang labi ko at tumango. Dumating ang Martes ng umaga para sa araw ng paghatol. Nagbihis kami ng maayos na damit na binili ni Mang Danilo at tumayo sa harap ng salamin. Kakaiba ang mukha ko. Ang mukha ko ay naging payat at mayroon na akong puting buhok. Ayos lang, mahal. Maganda ka. Niyakap ako ng aking asawa mula sa likuran. Danny, nakausap na ba natin ang piskal? Kalmadong nagtanong ang aking asawa. Opo, nagulat sila nang ipadala ko ang ebidensya. Isasama po nila kayo bilang emergency witness sa hearing ngayon. Ang security po ang susi. Sumakay kami sa truck ni Mang Danilo papunta sa hukuman. Puno ng tao ang pasilyo ng hukuman. At nakita namin sina Marco at Sofia na naglalakad. Nakasuot si Sofia ng itim na damit, na parang malungkot. At si Marco naman ay nakayuko, nagpapanggap na nagdudusa. Ang mga walang hiya na iyon, nag-aartista na naman. Galit na sinabi ng aking asawa, binuksan ang pintuan ng hukuman. At pumasok sina Marco. Maya-maya, tinawag kami ng staff ng hukuman. Ang puso ko ay parang puputok. Mahigpit na hinawakan ng aking asawa ang kamay ko. Kaya natin. Magkasama tayo. Huwag kang matakot. Oo, hindi ako matatakot. Tara na. Naglakad kami papasok sa hukuman. Biglang napatingin ang lahat sa loob ng hukuman. Sina Marco at Sofia, na nakaupo sa upuan ng nasasakdal, ay tumingin sa likuran. At nang magtama ang aming mga mata, naging puti ang kanilang mga mukha. Ah! Sumigaw si Sofia na parang nakakita ng multo at tumayo mula sa upuan. Si Marco ay nanigas sa kanyang upuan. Hindi makapagsalita. Tumahimik. Kilalanin po ninyo ang inyong sarili. Witness. Pinalo ng hukom ang gavel. Inalis ng aking asawa ang kanyang sombrero at sinabing malinaw. Ako, si Ricardo Reyes. Ako po ang taong naiulat na namatay sa kasong ito. Ako si Elena Reyes, ang kanyang asawa. Nagulantang ang hukuman. Biglang natauhan si Marco at nagkunwaring umiyak. Oh nanay, tatay, buhay kayo. Salamat sa Diyos. Nagsimula si Marco na mag-iyak sa sahig. Nakakakilabot ang kanyang pag-arte. Milagro! Mahal, buhay si nanay at tatay. Sumali rin si Sofia sa pag-iyak. Tumahimik kayo, hindi ito palengke. Galit na sinigawan sila ng hukom. G. Reyes, pakiusap. Ipaliwanag po ninyo kung ano ang nangyari. Tumayo ang aking asawa sa harap ng mic. 2 buwan na ang nakakaraan. Sa tuktok ng bundok Banahaw, hinila kami ng aking manugang sa gilid ng bangin para maglitrato. At pagkatapos, buong lakas na itinulak ni Sofia ang aking dibdib. Nagsisinungaling. Tatay, bakit niyo po ginagawa ito? Sumigaw si Sofia. Tumahimik. At ang aking anak na si Marco ang nagtulak sa aking asawa. Nahulog kami sa bangin. Muntik na kaming mamatay sa kamay ng aming sariling anak. Nagulat ang mga tao sa gallery. Ako naman ang nag-testify. Pagkatapos niyang maglitrato, nag-iba ang mga mata ni Sofia, naging malamig, at itinulak niya ang aking asawa. At si Marco, tumulak din. Hindi totoo.
May panimulang yugto ng pagkalimot po ang aking mga magulang. Dahil po sa shock, nagka-demensya sila. Sigaw ni Marco. Noon, tumayo si Mang Danilo. Ako po ay lodge owner at dating rescuer. Natagpuan ko po ang dalawang tao na duguan sa ilalim ng bangin noong bumuhos ang ulan. Pagkagising nila, sinabi nila na itinulak sila ng kanilang anak. Is havnid and once is on the floor. Tumayo ang piskal at nagpakita ng decisive evidence. Ang CCTV footage ng parking lot. 4 ang pumasok ng 9 ng umaga, ngunit 2 lang ang umalis ng 4 ng hapon. Sa bawat ebidensya na lumalabas, naging maitim ang mukha ni na Marco at Sofia. Hindi ito kaso ng estate kundi attempted murder. Malamig na sinabi ng hukom. Inaaresto ko kayo, Marco Reyes at Sofia Santos, sa kaso ng attempted murder. Hindi ito totoo, hindi kami guilty. Sumigaw ang abogado, pero dumating ang pulis at ikinabit ang handcuffs. Biglang nag-iba ang mukha ni Sofia at sumigaw na parang demonyo. Dapat, namatay na kayo. Bakit pa kayo bumalik? Ang matatanda, hindi na namatay kaya ito ang nangyari. Kinukuha na nila ang pera. Nagulantang ang hukuman. Iyon ang confession ng manugang. Sofia, tumahimik! Natakot si Marco, pero huli na ang lahat. Nang makita ko ang kanilang likuran, habang hinihila sila ng pulis, muntik na akong matumba. Salamat po. Pinakita po ninyo na nabuhay ang justice. Magalang na sinabi ng hukom. Pagkalabas namin, tumama sa amin ang sikat ng araw. Iyon ang una naming naramdaman na init at kalayaan pagkatapos ng 2 buwan sa dilim. Mahigpit na hinawakan ng aking asawa ang kamay ko. Tapos na, mahal. Sa wakas, tapos na. Oo, tapos na. Uwi na tayo. Niyakap ko ang aking asawa at umiyak. Luha iyon ng kaligayahan at kapanatagan. Hindi kalungkutan. Bumaba kami sa hagdan ng hukuman kasama si Mang Danilo, ang aming savior. Pagkatapos ng mahaba at madilim na tunnel, sisimulan na namin ang aming tunay na buhay. Pagkatapos ng 1 linggo, habang naghihintay kami sa resulta ng investigation, biglang tumunog ang telepono. Sinagot iyon ni Mang Danilo. Hello, Mang Danilo po. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Danilo. Ano po? Nagdemanda? Nag-alala ako at tumingin ako sa aking asawa. Sige po, bababa ko na. Malungkot na ibinaba ni Mang Danilo ang receiver. Ano ang nangyari? Demanda? Nagtanong ang aking asawa. Huminga ng malalim si Mang Danilo. Nagdemanda po ulit si Marco laban sa inyo. Ano? Ang walang hiya na iyon. Nagdemanda laban sa amin? Nagulat ako. Insurance fraud daw po at perjury. Sabi niya, nagpanggap kayong patay para sa insurance money. At inakusahan niyo sila. Hindi totoo. Wala kaming hinahabol na insurance money. Pinagsasabi niya, sumigaw ang aking asawa. Mayroon po kayong maliit na life insurance. Iyon ang ginagamit nilang dahilan. Sabi nila, dahil sa utang, nagplano kayong mag-insurance fraud. Diyos ko, maliit na insurance lang iyon. Paano kami mag-fraud niyan? Nag-testify si Sofia na madalas kayong magsalita na gusto ninyong mamatay dahil sa utang, planado na ang lahat. Nagsisinungaling, wala kaming utang, sila ang may utang. Sinuntok ng aking asawa ang mesa. At ang abogado ni Marco, sinasabi na walang direct evidence na nagtulak sila. Sabi nila na wala lang kayo at nag-report sila. Humina ang boses ni Mang Danilo. Ang CCTV footage? Nagmamadali kong tanong. Hindi iyon sapat. Sabi ng defense, tumakas kayo sa bundok. Kaya, talo tayo? Magiging fraudster tayo? Kailangan ng additional evidence. Hindi maganda ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Mang Danilo. Pagkatapos ng ilang araw, kumalat ang balita. Nag-interview ang abogado ni Marco na may panimulang yugto ng pagkalimot kami. Baka nag-hallucinate lang sila. Ibinato ko ang dyaryo. Anong pinagsasabi niya? Puno na rin ang online comments. Ipinakita ni Mang Danilo ang laptop. Sikat na good son si Marco, hindi iyon mangyayari. Nakakatakot ang matatandang sakim. Sinisira nila ang kanilang anak. Umiyak ako. Bakit walang naniniwala sa amin? Kami ang victim. Kalma, mahal. Hindi pa tapos. Ilalabas natin ang katotohanan. Anda, San Binas. Isang gabi, narinig namin ang tunog ng makina sa labas.
Ano iyon? Sa lalim ng gubat? Tumingin ang aking asawa sa bintana. Isang itim na kotse. Sino iyan? Pulis ba iyan? Nag-alala ako. Kumuha si Mang Danilo ng pamalo at lumabas. Sinundan namin siya. Dalawang lalaking malalaki ang lumabas sa itim na luxury car. Mukhang hired thugs. Ikaw si Mang Danilo? Ngumunguya ng gum ang isang lalaki. Sino kayo? Private property ito. Nagbantay si Mang Danilo, pinadala kami ni Marco Reyes. May sasabihin kami sa inyo. Wala kaming sasabihin. Umalis na kayo. Sinabi ng aking asawa. Boss, gusto ni Marco na mag-settle. Magbibigay siya ng malaking halaga. Mabubuhay na kayo ng mayaman. Hindi ba maganda? Mag-withdraw kayo ng kaso at magiging tahimik kayo. Hindi niyo ba gustong gawing kriminal ang inyong anak? Ngumiti ang lalaki. Hindi namin kailangan. Umalis na kayo. Sumigaw ang aking asawa. Mabuti sigurong pag-isipan niyo. Kung umalis kami, kayo ang magiging fraudster. Anita Yaya. Gusto niyo bang makulong? Gusto niyo bang mamatay sa kulungan? Malamig na nagtanong ang isa pang lalaki. Nagbabanta ba kayo? Lumabas si Mang Danilo. Hindi banta, kundi realistic advice. Ginamit ni Marco ang pinakamagaling na law firm. Hindi kayo mananalo. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Isa, dalawa. Kinuha ni Mang Danilo ang cellphone at ang mga lalaki ay nag-iba ng ugali at sumakay sa kotse. Tingnan lang natin. Huwag kayong umiyak mamaya. Umalis ang kotse. Kinabukasan, sumigaw si Mang Danilo. Ang mga walang hiya na iyon. Tumakbo kami at nakita namin na punit-punit ang gulong ng truck ni Mang Danilo. Iyan ang ginawa ng mga iyon. Walang hiya, sinabi ng aking asawa. Hindi na po ligtas dito. Alam na nila ang lokasyon. Anong gagawin natin? Wala na tayong mapupuntahan. Natakot ako. Pumunta tayo sa lodge ng president ng hiking club. Mas malalim iyon sa gubat. Nagdesisyon si Mang Danilo. Nang gabing iyon, lumipat kami sa mas malalim na gubat. Naramdaman namin na parang mga kriminal. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Mang Danilo na may nanginginig na tinig. Nakita ko na. Ang litrato ni Sofia. Anong litrato? Nagtanong ang aking asawa. Ang litrato po sa bangin. Nakapost sa private Instagram account ni Sofia. May tag na, last trip. Ipinakita ni Mang Danilo ang laptop, ang likuran namin sa dulo ng bangin. Ito ba ang ebidensya? Nagtanong ako. Opo. Tiningnan ko ang metadata. Ang oras ng shoot ay 2:13 p.m. Ang oras ng pagkahulog ay 2:15 p.m. Decisive evidence na magkasama kayo bago ang insidente. Maaaring baligtarin ang defense ni Marco. Oh, maaari na ba nating ibigay sa pulis? Masaya ang mukha ng aking asawa. Opo. Gamit ito, makakakuha tayo ng warrant para sa phone ni Sofia. Kapag nakuha natin ang phone, makikita natin ang search history at mga text, tiyak na sinabi ni Mang Danilo. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa. Sa wakas, nakita namin ang dulo ng tunnel. Ngunit, hindi nagtagal ang kaligayahan. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Mang Danilo na may malungkot na mukha. Nag-object ang abogado ni Sofia sa warrant. Bakit? Violation of privacy daw po. Hindi raw maaaring kunin ang personal phone nang walang valid reason. Nawasak ang puso ko. Kailangan nating maghintay? Hanggang kailan tayo magtatago? Umiyak ako. Ang mundo ay parang nasa panig ng may pera. Lenny, bumangon ka. Ayos lang. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kung matatalo tayo, magiging masaya sila. Kailangan nating manalo. Kailangan kong makita na maparusahan ang anak naming walang hiya. Tiyak na sinabi ng aking asawa. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako susuko. Hindi ako mamamatay ng walang katarungan. Bawat gabi, dinadalaw ako ng bangungot. Pagkagising ko, basang-basa ako sa pawis. Bangungot ulit? Oo, mahal. Gabi-gabi. Malapit na itong matapos. Tiis lang. Ang pinakamadilim na bahagi ay bago sumikat ang araw. Lose is 5 or 1 his on 9. Isang araw, bumalik si Mang Danilo na may magandang balita. Boss, may magandang balita po. Nakakuha na po ng warrant ang pulis para sa phone ni Sofia. Warrant at may witness. Witness? Nagulat ako. Opo. Isang college couple daw po ang nag-contact sa pulis. Narinig daw nila ang sigaw sa bangin,
2:15 p.m., eksaktong oras ng insidente. Ebidensya ba iyon? Nag-alala ang aking asawa. May video po ang estudyante. Kinunan nila ang tanawin at nakunan ang grupo ninyo. Video? Hindi ako makapaniwala. Malabo. Pero nakita ang pagtulak ni Sofia at ang kilos ni Marco. Pinakita ni Mang Danilo ang screenshot. 4 na tao sa dulo ng bangin. Diyos ko, tumulong ang Diyos. Nagpapasalamat ako. Nag-issue na po ng subpina ang pulis para kina Marco at Sofia. Ngumiti si Mang Danilo. Niyakap ko ang aking asawa. Sa wakas, may pag-asa. Pagkatapos ng ilang araw, bumagsak na si Sofia. Nag-aaway sina Marco at Sofia sa investigation. Si Marco ay nagpapanggap pa rin, pero nag-confess na si Sofia. Confession? Totoo ba? Nagulat ang aking asawa. Opo. Ang forensic result ng phone ang decisive factor. 1 linggo bago ang insidente, puno ng search history ang phone niya. Accidental death, inheritance, life insurance payout. Kasama po ang mga text message ni na Marco. Sabi niya, tapusin na natin ngayong weekend na ito. Kailangan itong maging parang aksidente. Ang demonyo na iyon, nanginginig ako. Sabi ni Sofia, dahil sa utang ni Marco, siya ang nagsuggest na kunin ang ari-arian. Sabi raw ni Marco, wala na tayong oras, kaya nila kami itinulak. Si Sofia ang nagtulak kay tatay, at si Marco ang nagtulak sa inyo nanay. Narinig ko iyon at umupo ako. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ang nagtulak sa akin. May isa pa po. Ano pa? May complex daw po si Marco dahil adopted siya. Nagreklamo daw siya na hindi siya tinatrato ng kanyang mga magulang na parang tunay na anak. Hindi totoo. Minahal namin siya ng higit pa sa lahat. Umiyak ang aking asawa. Sabi ni Sofia, sinasabi niya na hindi sila magbibigay ng mana dahil hindi kayo biological parents. Wala akong masabi. Matapos ang 6 na buwan, nagbigay na ng judgment ang hukom. Puno ng tao ang hukuman. Magsimula na tayo sa pahayag ng biktima. Sabi ng hukom. Kinuha ko ang mic gamit ang nanginginig na boses. Kinuha namin si Marco sa orphanage noong 10 taon siya. Hindi ko siya isinilang, pero minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Umiyak ako. Pinag-aral namin siya, pinakasalan, at binigyan namin siya ng pera, ang lahat ng ipon namin, pero itinulak niya ako. Kinuha ng aking asawa ang mic. Pinautang ko si Marco ng 500 million KRW. Isinangla ko ang bahay namin, pero hindi siya nagpasalamat. Nagalit pa siya, at humingi pa ng mas marami. Wala kaming naisip na hindi siya namin biological child. Pero siya, naglagay siya ng wall sa pagitan namin. Iyan ang pinakamasakit. Oras na para magbigay ng huling pahayag si Marco. May complex ako dahil adopted ako. Hindi kami tunay na pamilya, ibinaba ni Marco ang ulo niya. Pero hindi mo dapat ginawa iyon. Hindi ka tao, sumigaw ako. Nagkamali lang ako. Patawad. Tiningnan kami ni Marco, pero walang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Binasa ng hukom ang judgment. Marco Reyes, Sofia Santos, guilty sa attempted parricide at attempted fraud. Marco Reyes, 12 taon sa kulungan. Sofia Santos, 10 taon sa kulungan. Bang, bang, bang. Bumagsak si Marco sa kanyang upuan. Niyakap ko ang kamay ng aking asawa. Sa wakas, tapos na. Pagkalabas namin, kinunan kami ng mga reporter. Ano ang inyong nararamdaman? Nanalo ang justice. Iyon lang, sabi ng aking asawa. Ako naman, tumingin ako sa kamera at nagsalita. Hindi blood ang gumagawa ng pamilya. Ang puso ang gumagawa ng tunay na pamilya. Sana wala nang mangyari na ganito. Ngumiti si Mang Danilo. Salamat boss. Kayo ang nagligtas sa amin. Hindi namin malilimutan ang inyong tulong. Bumaba kami sa hagdan ng hukuman. Sumisikat ang araw. Ang aming mahabang giyera ay tapos na. Maaari na kaming mabuhay ulit. Kahit may malaking butas sa aming puso, mapupunan namin iyon dahil magkasama kami. Pagkatapos ng judgment, ibinalik ang aming ari-arian. Uwi na tayo, Lenny. Masayang sinabi ng aking asawa. Naglakad kami papasok sa aming bahay. Ang bahay ay puno ng amoy ng amag at alikabok. Ang mga walang hiya. Ginulo nila ang bahay. Ayos lang, mahal. Ayusin natin. Pwede tayong magsimula ulit. Nagtrabaho kami ng ilang araw. Pagkatapos linisin ang bahay, parang huminga ulit ang aming bahay.
Mahal, buksan ba natin ulit ang pagawaan? Ayos lang ba ang binti mo? Huwag kang magpilit. Kaya ko pa rin gumawa ng woodwork gamit ang pamalo. Nagsimula tayong ulit. Namiss ko ang tunog ng so. Niyakap ko ang aking asawa. Madalas ding bumibisita si Mang Danilo. Maghahanda po ako ng hapunan. Upo lang po kayo. Nag-apron si Mang Danilo at pumunta sa kusina. Danny, anong ginagawa mo ngayon? Nagtanong ako. Inaayos ko po ang bahay, pahingahan at lumipat ako sa bayan. Magbubukas ako ng maliit na book cafe. Magtuturo ako ng safety at first aid gamit ang mga karanasan ko. Ang galing! Bagay sa iyo iyan. Dahil po sa inyo, ang inyong kaso ang nagbigay sa akin ng direction. Si Mang Danilo ay hindi na stranger. Siya ang aming tunay na pamilya. Isang weekend, nagparty kami sa aming backyard. Inimbitahan namin ang lahat ng tumulong sa amin. Welcome! Ang saya ko. Ang college couple ang unang dumating. Lola, lolo, buti at malusog kayo. Ngumiti ang lalaki. Salamat, kayo ang nagligtas sa amin. Hinawakan ko ang kanilang kamay. Ginawa lang po namin ang dapat. Dumating din ang mga IT expert at hiking club members. Cheers! Itinaas ng aking asawa ang kanyang baso. Salamat sa lahat ng nagligtas sa amin. Mula sa impyerno. Hindi namin ito malilimutan. Justice lang po iyan, boss. Mabuhay po kayo ng matagal. Umiyak ako. Ang mundo ay maganda pa rin. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang sulat mula sa kulungan. Sender, Marco Reyes. Anong gagawin natin? Bubuksan ba natin? Tanong ng aking asawa. Hindi pa ako handa. Inilagay ko ang sulat sa drawer. Sige, mamaya, kapag mas matatag na tayo. Sumang-ayon ang aking asawa. Ang forgiveness ay masyadong maaga para sa amin. Nang bumalik ang mga suki sa pagawaan, Boss, buhay ka. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi ako namatay, buhay ako. Tumawa ang aking asawa. Nagsimulang mag-woodwork ang aking asawa. Ang tunog ng so ay nagbigay ng kapayapaan. Ngumiti ako sa likuran ng aking asawa. Ang tunay na kapayapaan ay dumating na. Lumipas ang 1 taon. Ang appeal ni na Marco at Sofia ay tinanggihan. At ang sentence ay kinumpirma. Wala na sila sa aming buhay. Nagbukas ng book cafe si Mang Danilo. Congrats, Danny. Magiging successful ka. Salamat, boss. Magtuturo ako ng safety seminar dito. Naglakad kami sa bundok kasama si Mang Danilo. Naaalala mo ang araw na iyon? Nagtanong ang aking asawa. Minsan, napapanaginipan ko pa rin, pero hindi na ako natatakot. Natalo namin iyon. Ngumiti ako. Oo, matibay tayo. Kumain kami ng adobo at kanin na inihanda ni Mang Danilo. Mag-travel kaya tayo? Saan? Sa dagat. Parang noong honeymoon natin. Ang ganda. Ito ang tunay na kaligayahan. Ngumiti ako. Sa pag-uwi, sunset na. Hindi na ako malungkot. Ang nakaraan ay page na lang. Ang blood ay mas makapal kaysa sa tubig. Old saying na lang iyon. Sabi ng aking asawa. Tama. Ang tunay na pamilya ay gawa sa pawis, luha at pag-ibig. Parang si Mang Danilo. Binuksan namin ang pintuan. Niyakap ako ng aking asawa. Ngumiti kami sa isa't isa. Ang ngiti na mayroong strength at peace ng mga taong nabuhay mula sa kamatayan. Mabuhay tayo ng masaya. Oo. Mabuhay tayo ng may pride. Niyakap ko ang aking asawa. Ang aming tunay na buhay ay nagsimula na. 1 taon mula noong pagkahulog namin. Nabuhay kami mula sa kamatayan. Mas matatag na kami. Hindi na kami natatakot sa kahit ano. Maaari naming lampasan ang kahit anong pagsubok. Ang araw ay sumisikat sa bintana. Ang mapayapang buhay. Ang simpleng kaligayahan na hinangad namin. Iyon ang aking kwento. Nabuhay ako at nalaman ko ang katotohanan. Natutunan ko na hindi blood ang gumagawa ng pamilya. Kung mayroon kayong pinagdadaanan, huwag kayong sumuko. Mananalo ang katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig.